Okay, mga kapatid, meron po akong tanong sa inyo, no? Alam niyo ba kung who discovered the law of gravity? Sinong nakadiscover ng law of gravity? Alam niyo ho kung sino, mga kapatid? O ako na, dahil talagang ni-research ko ito eh. Sir Isaac Newton. Noong 1642. Noong 1642, Sir Isaac Newton discovered the law of gravity. Na anuman ang itatapon mo sa taas, babagsak. Lahat ng nasa itaas ay babagsak. Yan po ang law of gravity. Ngayon, meron naman pong isang tao na kinontra niya ang law na ito. Sapagkat siya po ay nakaimbento ng pwedeng tumaas pero hindi pwedeng bumaba. Mananatili sa ere. At ang tawag po riyan ay plane eroplano. Pag lumipad na yan, violated na niya yung law of gravity. At alam niyo kung sino itong kumontra sa law of gravity? Noong 1799, walang iba kundi si George Cayley. Siya po ang founder of Science of Aerodynamics. Yung law of aerodynamics, kaya niyang kontrahin yung law of gravity. Hindi lahat pala na nasa taas ay pwedeng babagsak. Yung eroplano, kung hindi pa maglalanding, hindi yun babagsak. Okay, ang tawag diyan law of aerodynamics. Ngayon, pero meron po rito na ang pangalan ay Hesukristo na hindi na dapat mag-imbento ng anumang law. Pagkat pag itinaas ka, walang pwedeng humila sa iyo sa baba na hindi niya pahihintulutan. Ang ating Panginoong Hesus. Kaya niyang kontrahin ang law of gravity pagkat ang Panginoong Hesus ay makapangyarihan na sino mang angatin niya, walang pwedeng humila sa baba. Amen. Okay? Ngayon, bakit naging ganon ang introduction ng sermon? Makinig po tayong lahat, mga kapatid. Pag nasa iyo ang presensya ng Panginoon, walang pwedeng humamak sa iyo. Walang pwedeng umapak sa iyo. Walang pwedeng kumalaban sa iyo. Pagkat nasa side mo ang Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga na saan man tayo pumunta, anuman ang ginagawa natin, always seek for God's presence. Because as long as God's presence is with you, no one will be against you. So, ang tatalakayin natin ngayon, yung promise and advice of the Lord. Promise and advice of the Lord. Pangako at bilin ng Panginoon. Nasa Hebrews chapter 13, verses 5 and 6. Babasahin ko muna yung teksto natin, din manalangin tayo ng sandali, no? Okay, Hebrews 13:5 and 6. Keep yourselves from the love of money
and be content with what you have. For God said, I will never leave you nor forsake you. Verse 6. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do unto me? Manalangin tayo. Amang banal, nais po naming damhin ang presensya mo ngayon. Na habang kami po'y nakikinig ng iyong mensahe, banal na Espiritu, kumilos ka sa bawat buhay ng nakikinig ngayon. Iyan po yung mensahe mo, gamitin mo na magpapalakas sa aming pananampalataya, lalo na po ngayon, nakakwarantin po kaming lahat, Panginoon, wala na po kaming ibang hangad, kundi pakinggan ka, pagkat ang kalakasan namin ay nasa iyo at sa iyong presensya na nasa amin. Kaya Panginoon, kami po ay may pananampalataya na narito ka, sinasamahan mo kami, at kami po ay binibigyan mo ng inspirasyon na lahat ng aming mapapakinggan ngayon ay magsisilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Mga kapatid, promise and advice of the Lord. Nasaan ang promise? Verse 5. Parehong verse 5 yan. Promise and advice. Hebrews 13:5. Ang promise, I will never leave you nor forsake you. Yan ang pangako. Nasa naman ang bilin? Ito ho ang bilin. Keep yourselves from the love of money. Sa Tagalog, nakaka-insulto eh. Sa mabuting balita, huwag kayong magmukhang salapi. Bakit ano ang relationship nung keep yourselves away from money and I will never leave you nor forsake you as the promise? Ito ho. Pakinggan natin mga kapatid ko ha. Ang Panginoong Hesus, pag nagbilin, kabuntot lagi ang pangako. Bibilinin ka, pero kasunod yung pangako. Bibigyan ko ng example. Come to me. Come to me. Yan ang bilin. Nasaan ang pangako? And I will give you rest. And I will give you rest. Matthew 11:28. Magsiparito kayo. Iyan po ang bilin ng Panginoon. Bakit, Lord? Kung lalapit kami sa iyo, meron siyang pangako. Papagpahingahin kita. Alam ko, pagod ka na. Nakulong ka sa kwarto mo, nakulong ka sa bahay mo. Kung minsan nakakapagod ho yung walang ginagawa. Pero lumapit ka sa Panginoon, hindi boring ang buhay pagkapiling mo si Kristo. Okay? Alright. Ngayon. So, Matthew 11:28, ang bilin, pumarito kayo. Bakit, Lord? Bibigyan ko ng kapahingahan. Ito pa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, yung whosoever believeth in Him, yan po ay advice. Sino mang sumampalataya, that's advice. Bakit, Lord? Kung sasampalataya kami, we'll have eternal life and He will never perish. May buhay na walang hanggan, yan ang pangako. Pero yung bilin niya, uutos niya, manampalataya ka. So magkabuntot lagi eh. Bibilinin ka, uutusan ka, pero kasunod ang pangako. O ito pa. John 6:37.
Ang lahat ng ibibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang sino mang lumapit sa akin, yan ang bilin. Ang sino mang lumapit sa akin, bilin, nasa ng utos, hindi ko, nasa ng promise, hindi ko itataboy. Anyone who comes to me, I will in no wise cast out. Ang sino mang lalapit sa akin, yan ang utos o bilin. Pangako, hindi ko itataboy. So mga kapatid, tandaan niyo, dalawa lang ang points ng mensahe. Yung advice ng Panginoon at ang kanyang pangako. Okay. Ito pong sinabi ng Lord sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Hindi ho ito bago sa New Testament. Simula't simula pa sa aklat ng Genesis, lahat ng anak ng Diyos, karamihan sa kanila, pinangakuan, I will never leave you. Kaya ito po ay isang Bible doctrine na ito po ay tumatakbo from the Old Testament na merong foundation hanggang sa New Testament. Kapag meron kang nababasa na ganyan na nagsimula sa Old Testament, kapatid, manampalataya ka pagkat ang sabi ng Panginoon, I am the same yesterday, today, and forever. Ano ang ginawa niya? Ipinangako niya sa Book of Genesis hanggang sa Revelation ay kanyang tutuparin. Ano bang pangako niya kay Moses? Amen. Sorry, hindi Moses pala, Jacob. Ang sabi kay Jacob, hindi kita hihiwalayan. Saan? Isaset ko na lamang yung verse, bahala kayong maglista. Kung sinisipag kayo. Genesis 28:15. Genesis 28:15, sabi kay Jacob, hindi kita hihiwalayan. Sinabi kay Moses, sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo hihiwalayan. Deuteronomy 31:6. Deuteronomy 31:6, hindi ko kayo hihiwalayan. So, di dalawa na. Joshua, the commander-in-chief of the Israelites army. Ang sabi kay Joshua, hindi kita pababayaan. Joshua chapter 1 verse 5. Joshua chapter 1 verse 5, Joshua, hindi kita pababayaan. Ang sabi kay Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Palalakasin kita, tutulungan at iingatan at ililigtas kita. Yan ang sabi kay Isaiah. Okay. Old Testament yon. Ang sabi ng Panginoon sa lahat ng sinisipag na hahayo, pagkatapos ng quarantine, hahayo tayo para ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi niya, Matthew 28 verse 20. Matthew 28 verse 20, malinaw ang Biblia, ako'y laging kasama ninyo. Ako'y laging kasama ninyo. So, yung mga pangako ng Panginoon from the book of Genesis up to the New Testament, up to this very moment nung sinabi niya sa ating teksto, I will never leave you nor forsake you. Garantiya na si Kristo hindi nagbabago. Amen. Si Kristo, anuman ang ipinangako niya, tinutupad niya. Yes. Pag sinabi niyang hindi kita hihiwalayan, mapagtatagumpayan mo ang COVID-19 sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya mong pagtagumpayan yan, kapatid, sapagkat ang presence ng Lord,
higit ka pang tumama sa loto. Mauubos yung tinamaan ng tao doon sa luto. Pero yung presence ng Panginoon, pag nasa iyo, hindi mauubos. Amen. Tandaan mo yan, kapatid ko. Okay? Alright. Ngayon, gaano ba kahalaga ang presence ng Lord pag nasa iyo? Gaano ba kahalaga ang presence ng Panginoon pag siya'y nasa iyo? Ito. The grass, damo. The grass will be greener if Jesus' presence is in it. Ang damo magiging berde pag ang presensya ng Panginoon ay nasa Kanya. Laging sariwa, hindi yun malalanta. Yan ang unang-unang naidudulot pag nasa iyo ang presensya ng Lord. The water, tubig, will be clearer, malinaw, clearer, if Jesus' presence is there. Amen. Sapagkat anuman ang marumi, pag ihinalo mo si Kristo, isasanctify niya at magiging malinis. Tandaan mo yan, kapatid ko. So, malinaw ang tubig pag ang presensya ni Kristo ay naroon. Flowers will have sweet fragrance, babango, if Jesus' presence is there. Ang bulaklak, hindi yun malalanta pag ang presensya ng Panginoon ay naroon. Food, almusal mo tuyo. Almusal mo tuyo at saka talbos ng kamuti. Food will be delicious if Jesus' presence is there. Sasarap daw ang pagkain pag ang presensya ng Lord ay nasa iyo. Kasi yung tuyo, hindi yun ang titignan ng Lord. Ang babaguhin ng Lord, yung panlasa mo, bibigyan ka ng appetite, ganang kumain. Kaya kahit anuman ang nasa mesa na harapan mo, pag nandoon ang presence ng Lord sa iyo, masarap ang pagkain. Face, mukha. Your face will be glowing and shining if Jesus' presence is with you. Kaya nga lagi kong sinasabi sa sermon ng Lord, pag ako'y nag-o-ordain, huwag na kayong bumili ng Beauty Pan by Avon. Mahal yun. O kay Bobby Cosmetics, o kay Max Factor. Pag nasa iyo ang presensya ng Lord, meron kang 3 make-up libre. Ano-ano yon? Ito, tandaan mo, pakinggan mo. 3 make-up libre. Pag si Kristo ay nasa iyo. Ano yon? Praise the Lord cream. Hallelujah foundation. At glory to God powder. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord cream. Libre. Hallelujah foundation. Libre. Glory to God powder. Libre. Ang offer niya, genuine pa. Kasama pa ang presensya niya. Praise God. Hallelujah. So, mga kapatid, yan po yung presence ng Lord as He promised. Okay? Pag ipinangako niya, tutuparin niya. Ngayon, dadako tayo sa advice. Okay? Sa advice naman, pero ganito, yung pangako niya, magdidepende kung susundin mo yung advice niya. Ano bang advice niya? Ang sabi niya, huwag kayong magmukhang salapi. Huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa inyong tinatang. Bakit? Sinabi niyang huwag kayong magmukhang salapi. Sapagkat mga kapatid,
ang salapi, ipapahamak ka. Kung gagawin mo siyang Panginoon ng buhay mo, mawawasak ang buhay mo. Maganda ang pera kung gagawin mo siyang alipin. Pero pag siya ang umalipin sa'yo, patay ka. Kaya kapatid, ang unang advice niya, huwag kayong magmukhang salapi. But ito, nabanggit ko na nagpapahamak kasi tingnan niyo ha, merong mag-asawang lolo't lola, senior citizen. Namasyal sa karnaval. Nung araw may karnaval sa States dito. Ngayon, meron doong mini airplane. Maliit na eroplano na iikot-ikot doon sa taas ng karnaval. Within 30 minutes, ang pasahero 3 lang, pilot at saka mag-asawa. Yung si Lolo, nagustuhan niya. Honey, sabi niya doon sa asawa niya, si Lola, tanungin mo nga kung magkano yung bayad natin kasi gusto kong sumakay tayong dalawa sa mini airplane na yan. So si Lola, tinanong niya, pumunta sa ticket booth, magkano ho yung bayad sa eroplano? Sasakay kami mag-asawa. $10. So may mangot ho si Lola, $10 ho? O $10. Kinausap niya si Lolo, mister niya, Huwag na tayong sumakay. Bakit, honey? Mahal. $10 is $10. Mahal yun. So, walang nagawa si mister. Umuwi na sila. The following year, pumunta uli. Nakita uli ni Lolo, talagang sabik na sumakay sa eroplano. So, pinilit niya ngayon si Mrs. niya, sumakay tayo, $10 lang naman eh. Sabi ni Mrs., ano ka, $10 is $10. Mahal yun. Nagtatalo ngayon. Nagtatalo talaga, nag-aaway na. Dumating ang pilot. Sandali lang ho, Lola, anong pinag-aawayan nyo? Sabi ni Lolo, kasi itong asawa ko masyadong kuripot. Gusto ko nga sumakay kami sa mini plane na yan dahil sabik akong maranasan ang sumakay sa eroplano. Ayaw niya dahil mahal daw, $10. Naawa si pilot. O total naman, mga senior na ho kayo. Hindi natin alam, baka anytime kukunin kayo ng Lord. Sige, ganito na lang. Ililibre ko na kayo sa $10. So, balit sa isang kondisyon. Pumayag silang mag-asawang tuwa si Lolo. Ano ho yung kondisyon, pilot? Ano man ang mangyari sa eroplano, kay gigiwang-giwang o paikot-ikot, ayokong makarinig ng kahit isang salita. Pagkat pag ako'y nakarinig ng isang salita sa inyo, $10 yun. Pag isa pang salita, $20 na. Kaya kung gusto nyo, ililibre ko, ano man ang mangyari, huwag kayong umimik. Pumayag. Ito na. Sumakay. Si Lolo talagang hindi ma-explain ang kaligayahan niya. Ngayon, yung eroplano pala, pagewang-gewang. Pagewang-gewang at nag-turn turtle pa. Paikot-ikot. Paikot-ikot. Nung 30 minutes na, sapagkat every 30 minutes, $10. Bumaba na. Sabi ni piloto, bakit? Nasaan si Mrs. nyo? Dahil ang bumaba na lang, si Lolo. Nasaan si Mrs. nyo? Mabuti, pilot. Hindi nga ako umimik nung nahulog. Kasi iniisip ko, $10 is $10.
Patay. Nagpahamak yung $10. Yan ang nagagawa ng pera. Ipapahamak ka. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto mong magkapera, sa akin ka lumapit, sabi ni Kristo. Pagkat kung sa pera ka lang lalapit, mawawala mo silang dalawa, pera at Kristo. Subalit kung kakapit ka kay Kristo, may pera ka. Pagkat ang pinanggagalingan ng pera kay Kristo. Isa pa, ang nagagawa ng pera. Ito, pakinggan nyo ito ha. Power and influence. As long as you have the money, kakambal niya influence. Power. Pakinggan nyo ang mga taong ito na nagkamal ng salapi at ang resulta, kasaklap-saklap. Adolf Hitler. Ang daming gold nito na naagaw. Adolf Hitler, dictator of Germany, murdered 11 million people because of power, influence, and money. Joseph Stalin, dictator of Russia, ang minarder niya 20 million. Pol Pot, aywan ko kung ang pronunciation nito, Pol Pot, P-O-L-P-O-T, dictator of Cambodia. Alam nyo ito, nag-headline ito ilang araw, mga kapatid, sa newspaper. Pol Pot murdered 1 million Cambodian. Idi Amin, dictator of Uganda, Africa. Ang pinatay niya, 2.5 million people because of power. Augusto Pinochet, dictator of Chile, South America, bansang Chile, ang ipinapatay niya 100,000 people. François Duvalier, dictator of Haiti, bansang Haiti, 500,000 ang minarder niya. Saddam Hussein of Iraq, ilan ang pinatay niya? 2 million. Charles Taylor, dictator of Liberia, 250,000. Tingnan ninyo ha, kasi pag may pera ka, kabuntot na yung kapangyarihan at saka influensya. At dahil kinontrol sila ng kanilang pera, yun ang nangyari. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang advice niya, gusto mo ba na ang presensya ko'y manatili sa iyo? Yes, Lord. Stay away from money. Stay away from money. Okay. Stay away from mahalin. Alright, mga kapatid. Do not love. Ang presensya ng Lord ay hindi pwedeng ipagpalit sa anumang kayamanan ng mundong ito. Because as long as you have the presence of the Lord, Stay away from the love. you have everything you need. Tingnan mo. Pag ako ay may imimit na pastor, candidate for ordination, iminimit ko sila sa SM North, EDSA. Di, harado pa yung SM, 10 o'clock eh. Pag 10 o'clock na, pag nagbukas, pagpasok ko, may maririnig akong kanta. Yung kanilang introduction song. SM Shoemart, SM Shoemart, we've got it all for you. Parang hindi totoo eh. SM Shoemart, lahat ng kailangan mo nasa amin. Hindi. Walang presence ng Lord doon. Wala kang mabiling 10 pisong pag-ibig. Wala kang mabiling 20 pisong kapayapaan. Pagkat ang mga yan ay makayamanan na hindi binibili, ibinibigay ng Panginoon pag ang presensya niya ay nasa iyong buhay. Amen.
Kaya kapatid, gusto mo ba na maligtas sa COVID-19 pandemic na virus na ito? Manatili ka sa presence ng Lord. Wala ka nang iintindihin, manalangin ka. Ililigtas ka niya, iingatan ka niya. Promise niya yan. From the book of Genesis up to this very moment, nakikinig ka. Alam niya ang sitwasyon ng buhay mo. Alam niya ang pangangailangan mo. Hindi ka niya pababayaan. Okay. So ngayon, isasarado ko na. Mahirap naman po yung mahaba para sa ganun manabik tayo. Ito po ay nangyari sa Mount Everest. The highest mountain in the world is Mount Everest. Merong 2 mountain climbers na tinangka nilang akyatin. Sinubukan nila talagang umakyat. Nagsama sila ng reporter. Habang sila'y umakyat, hindi nila nakayanan. Hindi nila nakayanan, namatay yung dalawang mountain climbers. Ang reporter nag-survive at umuwi na. Pero bago umuwi, nung pagbaba niya sa bundok, tinignan niya yung perspective ng bundok, kinunan niya ng picture. Ilang beses yan, lahat ng anggulo. Tapos umuwi. Pina-develop niya yung picture at pina-enlarge niya yung Mount Everest at ikinabit, itinikit sa kanyang dingding ng kwarto niya. At isang umaga, dinuro-duro niya ang Mount Everest. Ang sabi niya, balang araw, aakyatin kita. Balang araw, Mount Everest, aakyatin kita. Kaya ko. Ngayon, tanungin mo yung reporter, baka nagyayabang. Bakit kaya mo? Ba't maakyat mo? Ito ang sagot. Makinig kayong lahat. Dahil hindi ka lumalaki. Praise God. Dahil hindi ka lumalaki. Kung ano yung height mo ngayon, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka lumalaki. Kapatid, ang COVID-19, hindi yan lumalaki. Kaya lumalaki dahil pasaway ang tao. Silang nagpapalaki. Tingnan mo may pastor tayo sa Cainta. Nakita ko, ipinost niya, naku, ang isusumbong namin si Mayor ng Cainta. Pagkat dapat yung DILG Amelioration Assistance, ibinahay-bahay na lang. Tinawag niya lahat sila sa munisipyo. 2 to 3,000 ang tao roon, dikit-dikit, walang social distancing. Sinong nagpapalaki sa COVID-19? Hindi ang liit yun Napakadaling mamatay yun Ang nagpapalaki tao, pasaway, matigas ang ulo, hindi pinapalabas, lumalabas, gusto niya, lumaki pa. Ang coronavirus na yan o COVID-19 na yan. Kapatid, tandaan mo, manatili ka sa bahay mo at lagi mong itanim sa utak mo, virus, mas malaki si Kristo kaysa sa'yo. At as long as God's presence is with you, you have the victory. Amen? Palakpakan ang Panginoong Hesus. Hallelujah, Jesus. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat at muling diniligan mo ang aming uhaw na kaluluwa. Binusog kami ng iyong salita na 2 bagay lamang ang natutunan namin, Panginoon. Na tapat ka pag ikaw ay nangako na ang presensya mo'y nasa amin.
At salamat din po dahil hindi namin kakalimutan ang mga advice mo sa amin, mga bilin mo sa amin, Panginoon, na pag ito po ay aming tinupad, kabuntot na ang pangako. Kay Lord, muling salamat po at naluwalhati ka sa aming pakikinig. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Until next time, mga kapatid ko, ha? O, sige, okay. God bless. Very